Yamaha Aerox 155 version 3, 2025 model at ito po ang glossy blue color. Standard version po ito. Silipin natin ngayong araw. Tara! Yamaha Aerox 155 version 3, 2025 model, standard version. At ito po ang glossy blue color. Ang lupit po talaga ng kanyang bagong body and design. Mapunta po tayo rito po sa kanyang main headlight. Gumagamit na po pala ng projector para po rito sa kanyang high beam and low beam. At mayroon naman po itong makapal na daytime running light. At dito na rin po located sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. At dito po sa bandang gitna naka V-shape design po ito. Kaya matangos po ito pong kanyang nose at ang kagandahan niyan, ito pong kanyang front face cover ay nagkaroon po siya rito ng touch ng carbon. Kaya talagang more attractive siyang tignan. At dito po sa bandang itaas, naka V-shape design po yan. At meron po tayong makikita rito na Yamaha logo. Meron po siya ritong Aerox na decal at meron pang decal dito po sa bandang dulo. At kung ating pagmamasdan nito pong kanyang side profile, ay matutulis ang pagkakadesenyo nito pong kanyang front face cover. May makikita po tayo rito na Yamaha decal. At may decals pa po siya rito na lining at may nakalagay naman po na Aerox. At may nakalagay naman po na decal na BBA, also known as variable valve actuation dito sa bandang ibaba. At mayroon pa pong decal ng Yamaha dyan. At ito pong kanyang handlebar cover, mayroon po itong smoke type na little visor. At may nakalagay naman po rito na blue core. At pagdating naman po rito po sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na black color. At ito pong kanyang front fender ay maporma din ang kanyang dating. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay naka-cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka-tubeless na. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Bago na po ito pong kanyang digital meter panel display. Mayroon po siyang Yamaha sa bandang itaas. And then nandun naman po sa bandang gilid, ito pong kanyang mga light indicators. At meron po tayong makikita na Yamaha logo rito po sa bandang gitna. Ang forma din po nito pong kanyang digital meter panel cover. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. At mayroon po siya ritong menu button. Habang dito po sa kabila, mayroon po itong hazard button, electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. At chrome color naman po ang kulay nito pong kanyang mga brake levers. At ito pong kanyang stock na mga side mirrors, dahon type po siya. Saktong-sakto lang naman ito pong kanyang side mirrors. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key with shutter lock key for safety purposes. At included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. At dito po sa bandang gitna, may nakalagay po rito na Yamaha Motorcycle Connect na decal. So meaning to say, may Y-Connect po ito. At pwede po nating i-connect rito yung ating mga mobile phones. And then ma-access po natin yung kanyang internal system. Silipin naman po natin ito pong kanyang front pocket. Bago na rin yung kanyang design, ngunit ganun pa rin yung size, no? Halos di magkasyang mobile phone dito. At ang kagandahan niyan, ito ang bago. Naka-USB Type-C port na po siya. Fast charging na po pala. Ito pong kanyang charger. Kaya gagamit na lang po tayo ngayon ng USB cable, ay makakapag-recharge na po tayo ng ating mga dalang mobile phones and then gadgets. At ito pong kanyang fuel tip ay located dito po sa bandang gitna. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At napansin ko lang, bago na rin po pala yung design dito po sa kanyang gilid dahil nagkaroon po siya rito ng pins at deep lines. At meron pa po yung touch ng carbon. At ito pong kanyang pillion board, mahaba po ito at malapad din. At mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. At ito pong kanyang side profile, may mga deep lines dito. And then may mga naka-emboss. At meron po siyang honeycomb grill design dito sa bandang gitna. At ito pong kanyang upuan
ang forma po nito pong kanyang seat cover. Black color po ito at matibay po yung kanyang pagkakatahi. At malambot po ito. Kaya komportableng sakyan. At ngayon ay sasakyan naman po natin itong pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung aking mga paa. Kaya masasabi ko na talagang komportable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Ganito naman po siya sa side view. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage na mga 5'2" and above. At siya nga po pala sa lahat po ng mga maglalabas ng panibagong Yamaha Aerox 155 version 3 at naghahanap po kayo ng rear carrier, top box, side panners o di kaya crash guard, helmet, ay meron na po akong inilagay na product link dyan po sa description box sa ibaba. Pakicheck na lamang po para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para masilip natin itong kanyang underseat compartment. Maluwag po ito pong kanyang compartment. At sa tansya ko naman ay kasyang-kasya po rito ang isang full face helmet. At marami na rin po kayo ritong mailalagay na mga personal na gamit. At dito po pala located dito pong kanyang battery compartment kaya mataas po, no? Pwedeng ilusong sa baha. Close po natin ito pong kanyang upuan. At ito pong kanyang integrated na grab bar is connected po yan dito sa kanyang pairings. May makikita tayo rito na decal. At dito po sa bandang dulo, may nakalagay po rito na Yamaha logo. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start ito pong ating scooter. Sa ganong paraan ay maiiwasan po nating madisgrasya pagdating po sa mga naka-engage na side stand habang pinapatakbo. Kaya very safe talaga ito pong side stand engine cut-off switch. At metal naman po ito pong kanyang center stand na black color. At ito pong kanyang pillion step, alloy po ito, not paintable yung color. At ito pong kanyang engine is black color po siya. May naka-intact naman po dyan na Yamaha. At ang haba po nito pong kanyang airbox cover. So ito pong kanyang engine ay the same lang din po sa previous model. So parehas lang po sila ng engine design. Ang naiiba lang is yung kanilang Yamaha Aerox 155 na SP version. At pagdating po pala rito po sa kanyang rear suspension, the same lang din po ito pong kanyang rear suspension dun sa ating previous model. So yun pong ating SP version ay naka-dual sub-tank shock absorber po yun. Pero ito po ay naka-standard shock absorber po ito pong kanyang rear suspension. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Bago na rin po pala ito pong kanyang taillight design at naka-full LED na po ito. At inspired po yan sa mga R-series. At ito pong kanyang turn signals na LED is bago na rin po yung pagkakadesenyo. Mayroon po itong plate light at ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Mayroon pa po palang additional na light reflector dito sa bandang gitna. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang rear braking system. Ito po pala ay gumagamit na ngayon ng single rotor disc brake with single pot caliper. Kung before, ito pong ating Yamaha Aerox 155 na standard version ay naka-drum brake. Ngayon po, sinagot na po yung inyong kahilingan na sana ay gawin ng disc brake itong likuran. Ngayon, ayan, naka-disc brake na po siya. Dito sa likod, hanggang rito sa harapan. Kaya talagang napaka-forma na po ng kanyang dating ngayon. At ito pong kanyang stock pipe is black color po ito. Itim din po ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay equipped with liquid cooling system. Ito pong kanyang radiator cover ay magkaiba po doon po sa radiator cover ng SP version. Ang lupit po nito pong kanilang bagong Yamaha Aerox 155 dahil talagang nakakabighani yung kanyang bagong body and design. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 version 3 2025 model standard version ay nagkakahalaga po ito ng 125,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 19,800 pesos.